Yan, welcome sa channel ng Bentech. Sasagutin lang natin yung tanong ng ating subscriber, no? Shout out Danica Nicolas 6770. Ito yung katanungan niya. Hello po. Ano pong recommended printer nyo para sa carbon-less paper? No, para malaman muna natin, no, may overview tayo sa carbon-less paper. Usually ang carbon-less paper ginagamit sa receipt, no, o yung mga delivery receipt, invoice. Ito yung merong white copy, tapos merong yellow or pink, no. Tapos meron may copy para sa customer at may copy para sa iyo, no. Bali depende rin kasi kung paano mo siya gagamitin. Halimbawa sa resibo, no, sa receipt. Kailangan natin ng copy, no, na tag dito siya, parang computerized din siya, maayos. Usually ginagamit sa resibo. Ang printer na kailangan natin, yung mga impact printer. Ano ba yung impact printer? Isang halimbawa nito yung dot matrix. Ito yung maingay na pag bumibili ka sa mga ano, no, sa mga mall, no. Parang wala na ata to sa mall, no, mga thermal printer na kasi. Yung mga luma, no, makikita nyo yan, yung mga may ingay. Yan yung dot matrix, no, kasi impact siya, no. Usually ang nilalagay diyan ano, yung carbon paper. Pero kung carbonless na yung ginagamit mo, yung likod niyan kasi pag ano yan ng impact, no, magkakaroon ng copy sa likod, no. Bali yung bond paper meron siyang side na printable kasi yung likod niya yun yung parang pinaka carbon. So kung mga pirma lang, no, pirma, kailangan nyo ng pirma, yun lang yung carbon nyo, sulat kamay. Kahit anong printer pwedeng gamitin, no. Pwede kang mag inkjet, no, o yung mga Epson L3210, yung Epson L121, no. Pwede ka rin mag laser printer, no, depende sa'yo kung ano yung paggagamitan mo. Pero kung kailangan mo ng ano, yung mga numbers yung ilalagay, no, kumbaga hindi handwritten, parang typewriter, no, kailangan mo mga impact printer, no, dot matrix. Anong printer ba yung usually na ginagamit? Ang alam ko kasi yung LX300, no. Hindi ko lang alam kung available pa ngayon. Parang meron pa rin, no. Ito yung ano, no, yung parang parang typewriter din, no. Lalagay mo yung continuous form, no. Tapos merong pihitan para mapid yung paper. Tapos dalawang copy yon. Pagka nakapag-print siya na maingay, hindi siya ganun kabilis, maingay siya, then yung likod niya magkakaroon na rin ng print. Kapag sa ordinary printer, yung carbonless, no, ipiprint mo siya lahat, no, parang nagpiprint ka rin ng normal. Tapos pag didikitin mo lang din yung tatlong copy o kaya dalawang copy, pagpapatungin mo. Pero kailangan pag nagprint ka dun sa printable side, no, pag nagkamali ka ng print sa likod, hindi magwo-work yung carbonless paper, no. Kasi pag nagsulat ka, halimbawa nagsulat ka dito, no, yung likod niya mapiprintan na rin, no. Pero yung paper mo dapat magpiprint ka dun sa printable side. Pag nagkamali ka, hindi gagana yung carbonless paper. Ganun din sa dot matrix, dapat sa printable side. So makakapag-print naman ng document sa sa dot matrix, pero hindi tulad ng mga laser printer tulad ng ito yung mga bago ngayon, yung mga tank system. Kasi yun kailangan pang nagkaroon na ako ng ganun, kailangan mong parang typewriter, i-insert mo yung papel. Wala siyang feeder na yung mga cut size. Mas okay siya sa mga continuous form pag mga dot matrix na printer.
Ayan, sana naintindihan mo yung pagkaka-explain ko, no. Yung carbonless, dapat yung printable side magkapatong siya. Yung printable side ang nakaharap sa printer. Then pag nagpirma, naglagay ng resibo, halimbawa naglagay ka ng resibo dito, bali ang pinaka carbon kasi nun yung likod, no. Doon siya magpiprint sa nakapatong, no. Dito sa likod magpiprint na. Hindi na kailangan ng carbon paper. Yun. Pagka magpiprint ka ng documents, yung actual, no, yung hindi handwritten, no, gusto mo yung maayos yung pagkakasulat o yung print, yung mga number, dot matrix ang gagamitin mo. Pero kung pirma-pirma lang, no, sulat kamay, pwede ka nang gumamit ng printer na kahit inkjet, kahit laser printer, no, basta tama yung pagkakalagay mo, pagkakapid mo dun sa feeder, no. Dapat yung printable side ang mailagay mo. Yan. So yun lang. Hanggang sa muli. Hindi tayo masyadong nakakapag-upload. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech.